Nakasurvive nga din itong si Ashina during Warring State period. Doon pa lang sa nakipagdigma siya during Warring State period bilang leader ng Uzumaki, masasabi na natin na malakas talaga itong si Ashina. Para mas may idea kayo kung gaano kalala yung gera sa Warring States period, ito nga ay napakahaba at napakabayolenteng gera noon, naong saan naglalaban-laban nga yung iba't ibang clan para sa teritoryo. Kumbaga matira-matiba yung dating ng digmaang ito. To the point na may maligaw nga lang na taga-ibang clan sa lugar ng ibang clan, matik patay na agad. Tulad ng nangyari sa kapatid ni Hashirama na si Itama, na naligaw noon sa kuta ng mga Uchiha. Kaya walang awa nga siyang pinatay. So kung nakasurvive yung Uzumaki clan sa ganong digmaan, ay magkakaroon tayo ng konklusyon na malakas talaga yung leader na nagprotekta dito. At ito nga ay si Ashina Uzumaki. So siguro isang malakas na swordsman din itong si Ashina. Dahil base nga sa appearance neto, meron nga itong dalawang espada sa likod niya. Bali base nga sa aking research, unrival nga daw itong si Ashina pagdating sa mga sealing techniques. So from the word unrival, wala nga daw kayang tumalo kay Ashina pagdating sa Puinjutsu. In fact, halos lahat nga ng malalakas na sealing techniques na nakita natin sa Naruto ay si Ashina nga ang nag-imbento. At nakita nga din natin siya kung gaano niya kabilis na isil yung malakas at yung dambuhalang halimaw na to sa harap pa mismo ni Hashirama. So ginawa niya nga yung sealing technique na yon gamit yung kaunting hand signs lang. Jago sepulang, 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 uli bakira.